Good afternoon everyone. This is my YouTube channel. Please subscribe and like and share because my channel I will using to preaching the gospel, the word of God for the salvation, your life, in your soul, you and me, in your family. Because the very important, the word of God, what did you do today, every hour, everywhere. The very important, the word of God. So ito po ay gagawin natin, mga kapatid, sa anumang oras na kung nanaisin ng Panginoon ang salita ng Diyos ay ating pong mapakinggan, ating pong i-serve at saka i-share po natin sa ating bawat isa, ating mga kaibigan, kamag-anak man. Dahil malaga po mga kapatid ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ito pong panglaban natin mga kapatid sa pagkataon na ito. Mahirapan man ang tao paghanap ng sabihin natin gamot ng COVID-19 kung pandemic. At mga kapatid, ang Panginoon po, naghintay lang po siya ng lalapit sa Kanya at alam ng Panginoon ating kalagayan ngayon, kung ano ba talaga ang nais ng tao at ano ba talaga ang gagawin ng tao. Alam ng Panginoon yan mga kapatid, na kahit na po yung mga ahensya ngayon, sila po ay nagtiyaga po na upang na makahanap sila ng solusyon, makahanap sila ng gamot upang na itong problema natin talaga ay sana ay masolve na po. Wala na po tayong pag-alinlangan sa ating pagtatrabaho. Wala na po tayong pag-alinlangan sa ating mga lakad, kasalamuhat natin, mga tao ng kasalubong natin. Hindi natin alam kung may sakit yun na tinatawag na coronavirus. Kasi halos buong sanlibutan ngayon ay yanig talaga. Subalit mga kapatid, huwag natin kalimutan na ang Panginoon ay nasa atin palagi siya at siya po yung naghihintay lang po ng ating pananalangin at nais ng Panginoon. Maalaman natin ngayon ang dapat natin gawin sa pagkakataon na ito. Anong gawin natin mga kapatid? Kahit anong gawin natin, wala tayong magawa mga kapatid kung hanggang kailan ang ating buhay. Ganun lang talaga ang buhay natin mga kapatid. Subalit, sa gandang loob ng Panginoon mga kapatid ay patuloy tayo na binigyan ng Panginoon ng pagkataon upang naman tayo ay magkakaroon ng kapayapaan, magkaroon po tayo ng kasaganahan at pag-asa sa ating buhay. Kahit na po ngayon na nakaranas tayo sa ganitong mga kapighatian, subalit ang Diyos mga kapatid, hallelujah, nabigay po sa atin ng pagkataon upang na malalaman natin ang dapat natin gawin. At saka ito na talaga ang panahon na magising na po tayo sa ating pagkatulog mga kapatid. Kasi malalim na po ang gabi at parating na po ang liwanag na dapat natin maintindihan na sa ating panahon ngayon mga kapatid na ang sitwasyon natin ngayon napakatindi na talaga ng mga pangyayari na minsan po nag-alinlangan po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano ba talaga ang ating gagawin? Makakaahon pa ba kaya tayo ngayon sa ating kalagayan? Mayroon pa ba tayong pag-asa sa ating buhay ngayon? Mga kapatid, ang Panginoon ay nagyaya po sa atin na kahit na po kung nagkamali po tayo, mayroon tayong mga pagkulang, mayroon tayong sabihin natin mga nagawa na kamalian sa ating Panginoon. Subalit mga kapatid, ang Panginoon ay palagi po siyang nagbigay sa atin ng pagkataon na sana malaman na po natin ang ating mga dapat gawin. Sana na sa ating panahon ngayon, ang ating pamumuhay ay maging karapat-dapat po sa Panginoon. Na yung pinakasulat sa Roma 13, Kapitulo 13, versikulo 11, ito ang yamang nakilala na ang panahon na ngayon kapanahonan ng magsisigising kayo sa pagkatulog sapagkat ngayon mas lalong malapit na ang ating kaligtasan kaysa tayo'y bago pa sumampalataya. Sinabi po dito sa verse 12, ang gabi totoong malalim na at ang araw malapit na. Iwaksi na natin ang gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. So napakahalaga mga kapatid talaga. Itong panahon natin ngayon,
Huwag natin nasayangin kasi hindi natin alam hanggang kailan ang buhay natin. Kahit kung anong gawin natin ngayon, magtago man tayo saan ba tayo magtago o ingatan natin ang buhay natin, wala tayong magawa mga kapatid. Kasi ang banal na aklat nagpapatunay mga kapatid na talagang wala tayong kapangyarihan. Walang kapangyarihan tao sa araw ng kamatayan mga kapatid. Yun po ang sinabi ng banal na aklat. Utsotso po sa mga ngaral. Ito po ay makasulat, walang taong may kapangyarihan sa kanyang espiritu upang pumigil ng kanyang espiritu. No? Ni walang kapangyarihan ang tao sa kaarawan ng kamatayan. So talagang wala tayong magawa mga kapatid. Kahit kung anong gawin natin, magtago man tayo sa bahay, magtago man tayo sa sabihin natin yung lugar na akala mo safety ka, pero kung darating ang kamatayan natin, wala tayong magawa. Kaya dapat na natin paghandaan ang mga panahon na darating man ang kamatayan. So alam na natin mga kapatid ang ating patutunguhan. Alam na natin ang ating mga dapat gawin. Kasi mahirap na po mga kapatid na abot na tayo ng kamatayan na hindi natin makamit ang kaligtasan mga kapatid. Kasi ang kamatayan yun po ay nagtutumbok ng dilim. No? Ang kamatayan ng tao ay nagtutumbok ng dilim mga kapatid. Kaya sinabi po sa 12:35-36 dito po sa John, mga kapatid, na sinabi po ng ating Panginoon Kristo po na habang po siya nakasama ng kanyang mga apostol, na sinabi sa kanila ni Jesus, kunting panahon na lamang, sa gitna ninyo ang ilaw, kung kayo magsisilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutan ng dilim. At ang lumalakad ng kadiliman ay hindi niya nalalaman kung saan ang kanyang patutumuan. So mga kapatid, nasa atin pa po ang liwanag. Nasa atin pa po sa atin ang espiritu ng buhay. Ito po ang liwanag mga kapatid na ating mga mata. Ito po ang espiritu ng buhay na nasa atin pa po, na kung kukunin ng Panginoon niya mga kapatid, wala na tayong magawa kasi yun na talaga ang panahon. Hallelujah. Yun na talaga ang panahon na kukunin ng Panginoon ang buhay natin. So wala tayong magawa dyan. Kasi mga kapatid, yun talaga ang mangyari sa atin kung natin pahalagaan ang mga panahon na ito. Kasi napakahirap po. Hallelujah. Kasi ang espiritu natin, ito po ang ilawan ng Diyos sa atin. Ibig sabihin itong buhay, habang nasa atin po ito po ang liwanag na ating mga mata. Na kung kukunin ng Panginoon itong espiritu ng buhay, so wala tayong magawa. So hanggang nandito pa po sa atin ang espiritu ng buhay, so gawin na po natin mga kapatid ang nararapat sa atin bawat isa. Ano bang gagawin ng tao na habang sinumuhay, dapat gawin na po natin yan. Na yun po, sinabi natin sa polito na sinasabi, diyan po sa Ecclesiastes 12:13, na ito na ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig na. Matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang katungkulan ng lahat ng tao. Dito mga kapatid, hallelujah, sa Proverbs in chapter 20:27, ang espiritu ng tao ang ilawan ng Panginoon na sumiyasat ng mga pinakaloob ng bahagi ng kanyang tiyan. So itong espiritu mga kapatid na nagbigay po sa atin ng buhay, itong ilawan, no? So habang buhay tayo nasa ating ilawan, so kung mamatay po tayo, so wala na talaga. So ano pang magawa natin kung namatay ang tao? Wala na po talaga. Babalik sa Panginoon ng Espiritu, babalik sa lupa ang ating katawan. So ano ang mahalaga mga kapatid? Ang katawan natin na babalik sa alabok o itong kaluluwa na harap sa Panginoon? Ano ba talaga mahalaga sa atin? Trabaho lang din trabaho, hanap tayo na hanap buhay kasi nais natin mabuhay. Subalit mga kapatid, mamatay naman tayo. O ano ang magawa natin? Mamatay tayo, babalik sa alabok ating katawan. Yung mga bagay na ating nakamit, may bahay tayo, may lupa, may sasakyan. Ano bang kayamanan mo? Walang madala mga kapatid. Babalik tayo sa alabok. So kung mahalaga sa atin ng kaluluwa, yun ang pag-ingatan natin mga kapatid. Kasi ang kaluluwa, babalik yan mga kapatid doon sa Panginoon. So, mga kapatid, ang kaluluwa natin, dalawa po ang pupuntahan. No? Kung mahalaga sa atin ang kaluluwa, buhay pa po tayo, dapat sa ating buhay ngayon, mahalaga po sa atin ang kaluluwa kung saan ang punta niya. Dapat alam na po natin mga kapatid, kung mamatay tayo, ang kaluluwa natin, saan ba ang patutunguhan. So, ang kaluluwa mga kapatid, dalawa po ang pupuntahan. Ang kaluluwa, kung namatay ang tao, ang kaluluwa, dalawang pupuntahan. Doon sa daigdig ng mga patay at saka doon sa dambana ng ating Panginoon.
So mga kapatid, maliwanag po yan na pinatunayan Apostol Pablo na habang po siya nag-ministry po dito, sinabi niya kay Timoteo, mga kapatid, na ito po yung mabasa natin sa 4:6 hanggang sa 8, na sinabi ng Apostol Pablo, hallelujah, na dumating na daw ang araw ng kanyang pagpanaw sapagkat ako'y inaalay na. So, kailan? No? Sapagkat ako inaalay na at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. So ito mga kapatid pala, na sa tayo ng buhay sa libutan na ito, ay sabang ba dito tayo sa libutan, dapat talaga pag-ingatan natin ating pamumuhay, kasi pag namatay pala tayo, yun na po ang panahon na pupunta na po tayo sa bahay ng Panginoon. Na yun po ang doon sa dambana, parang inalay na po tayo, nakarapat dapat tayo, kasi sa panahon ni Moses ang ialay talaga sa Panginoon, walang dungis, walang kapintasan. Kaya habang tayo buhay pala dito sa libutan, dapat pag-ingatan pala natin at pag Christian, bautismado na po tayo. At ingatan natin ating pagkabautismado, kasi pag namatay na po tayo, yun na pala ang pag-alay sa atin doon sa harapan ng Diyos. Ialay tayo, sabi ni Apostol Pablo, dumating ang araw na aking pagpanaw, sapagkat ako ialay na. Ialay na, sapagkat dumating na ang araw na aking pagpanaw. Dito sa city, sa 2 Timothy chapter 4 in verse 7, nakipagbaka ako sa mabuting pakipagbaka. So nakipagbaka si Apostol Pablo sa mabuting pakipagbaka. Ibig sabihin, lahat ng pamumuhay niya ay nagtuturo siya ng katotohanan. Anuman ang mga tao na nagtuturo kasinungalingan ay nakipagbaka siya. Kaya mananalo talaga ang katotohanan. Kahit kung may mga pastor ngayon, may sabihin natin maalam sa libutan, pero hindi po tayo matatalo mga kapatid. Hallelujah, ng ating pag-aaral kung sa katotohanan po tayo. So nakipagbaka si Apostol Pablo, ibig sabihin na habang siya numay sa libutan, nakipagbaka siya, sinabi niya ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. So tinakbo niya habang tayo numay mga kapatid. Habang tayo naglalakad, tumatakbo, nangaral magandang balita, tumatakbo po tayo, habang nabuhay tayo, tumatakbo tayo sa pangaral ng salita ng Diyos upang natatanggap tayo ng gantimpala. No? Sinasabi niya, natapos ko na aking takbo at iningatan ko ang aking pananampalataya. So yun pala mga kapatid, ingatan po natin ang ating pananampalataya, na habang po tayo na namumuhay sa libutan bilang Christian, ingatan po natin ating pananampalataya. Kasi sinabi sa verse 8, buhat ngayon, natatanan sa akin ang putong ng katuwiran. Itong putong ng buhay mga kapatid, natatanang. Ibig sabihin, nakahanda na po mga kapatid. Nakahanda na po ang putong ng katuwiran. Ito po ay bibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, hindi lamang sa akin, kung hindi, sa lahat din na naman na naghahangad sa kanyang pagpakita. So, nahangad tayo mga kapatid, kaya nga nagpapatuloy po tayo, pinapatuloy natin ang gawain ng mga apostolis, upang naman yung pagpapala ng mga apostol na kanilang makamit din natin. So yun po ibig sabihin. So reliyon natin, hayaan mo lang yung reliyon mo. Anong klaseng reliyon mo yan? Hayaan mo lang yan. Huwag mo lang kutsyan yung reliyon. Kung nais mo ng kaligtasan, hanapin mo. Hanapin mo ang katotohanan, kasi ang katotohanan ang papalaya po sa atin. Pero kung magpaalipin ka ng reliyon na kahit mali, so ikaw na po ang gusto diyan, no? Ikaw na po ang gusto diyan na matili ka sa reliyon kahit mali. So kung yung reliyon mo sinasamahan mo mali, di huwag ka manatili diyan. Kasi sinabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians in chapter 6 in verse 17 to 18. Ganito po ang mabasa mga kapatid sa 2 Corinthians in chapter 6, 17 to 18. Sabi ni Apostol Pablo, umalis kayo. No? Pag sinabing umalis, nakasakop ka diyan. Kasi paano ka aalis diyan kung hindi ka nasakop diyan? So meaning to say, itong ibig sabihin na umalis kayo at magpaiba kayo. So ibig sabihin, kung nasakop mo yan na reliyon na iba ang pagtuturo, umalis tayo. Huwag mo lang kutyain sila, huwag mo laitin sila, kasi galing ka diyan. So alam mo lang bakit ka umalis, alam mong katotohanan. Di ka umalis dahil na sila ay sabihin mo na sinasaway mo ang kanilang pamumuhay. Umalis ka lang, huwag ka na magsabi ng makakasama pa ng kapwa mo. Kasi alam mo na pala na yung sinasamahan mo ay mali, umalis ka lang. Hayaan mo lang sila kung anong kanilang pamumuhay. At kung magtanong, yun na pong pagkataon na malalaman na po nila ang bakit ka umalis, ano ba ang dahilan. So yun na pong pagkataon bigyan ng Panginoon na malalaman din nila. Kapag umalis tayo sa ating reliyon, huwag na natin kutsain sila. Huwag natin kutsain, hayaan mo natin. Baka lobin ng Panginoon magtanong, na yun na po ang panahon na pwede natin i-share sa kanila. Umalis ako kasi bawal itong disdiusan,
bawal itong mga doktrina natin, bawal itong mga tradisyong ginagawa natin. Siyempre malalaman na po nila yan. At saka yung mga kasamahan natin na sabihin natin naghanga din ng kaligtasan, maingganyo naman sila. Sa pamagitan dyan mga kapatid, huwag mo lang silang pagmamasamain kasi pareha naman tayo sa harapan ng Diyos. Wala sa atin ng paghatol. Sabihin natin masama sila, parang humatol na po tayo. Huwag natin sabihin na lang na anuman, umalis ka lang. Dito po sa 17, 18, 2 Corinthians chapter 6, mga kapatid, sinabi, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag na kayong magsihipo ng anumang bagay na marumi. So mayroon talagang marumi na iniwasan. Mali po yung sinasabi nila, okay na ngayon, Christ na tayo ngayon, wala nang marumi, lahat na. Sinungaling po yan mga kapatid, kasi sinungaling po yan. Siya po nagsasabi, humiwalay kayo sa kanila. No? Sabi ng Panginoon, huwag na kayo maghihipo ng maruming bagay. So hawakan, ibig sabihin, huwag na kayo maghawak ng mga marumi. Kaya nga, paano mo kung sabihin mo lahat na talaga ay malinis, na siya po nagsasabi, iwasan ang mga marumi. No, may marumi pa, hindi sinasabi na mga kapatid, lahat na talaga dahil po sa kamatayan ni Kristo po, lahat malinis na. Hindi po, ang nalinis lang kasalanan natin, purang pagkain, mga kapatid, na sabihin natin pinagbawal ng Panginoon hanggang ngayon. Kasi binanal tayo sa pangalan niya, sa pagitan ng kanyang pangalan, napatawad ating kasalanan. Ibig sabihin, yun po ang ibig sabihin na naging banal tayo kasi pinawalang sala na po tayo. When sinasabi, pinawalang sala na po tayo, labagin naman natin ang kanyang mga utos na pinagbawal silang ayunan. So mali po yan. Hindi po tama yan na pagtuturo mga kapatid. No? Huwag na kayong mga hikap humipo na anumang mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Paano tayo tatanggapin? Iwasan na natin, lalo na po sa samahan ng mga relihiyon. Kung iba ang kanilang pagtuturo, so huwag na tayo manatili dyan. Iwasan natin, huwag na natin silang pagmamasamain kasi masama din yan. Baka imbis kay pinalabas ka ng Panginoon, humatol ka naman sa kanila, huwag natin hatulan sila. Hayaan lang po natin sila kasi may panahon magtanong din siya sa iyo, bakit ka Brad umalis? Yan ang pagkataon na pwede mo nang sabihin, ano kasi Brad, natuklasan ko kasi na bawal talaga ang mga Diyos-Diyosan, bawal ang mga pista-pista, bawal ang mga kahalayan, bawal ang mga sabihin natin paglalasing. So lahat na nalalaman mo, malalaman din nila, bawal pala ito. O di, nandiyan na po ng panahon na makapag-share ka na ng katotohanan. Yun po ibig sabihin mga kapatid. Wala nating kutyain sila kasi pareho naman tayo pinagbigyan ng Panginoon ng pagkataon. So sila din pagbigyan ng pagkataon sa pagitan ng ating natuklasan ng katotohanan. Yun ang ibig sabihin. Hayaan mo yung relihiyon nila, ano man relihiyon, ay importante na alam na po natin ating destinasyon. Alam na po natin kung ano ba talaga ang pag-asa natin ng kaligtasan. Ito na ba talaga ang dapat natin panatilian? Ito na ba ang tamang relihiyon na ating sinasamahan? Kasi Iglesia ng Diyos, nakatayo na po yan, pinasas pamagitan po ng mga apostolis, nakitayo lang po tayo sa Iglesia ng Diyos mga kapatid. Walang makapagmalaki na sila ang Iglesia ng Diyos. Kasi Iglesia ng Diyos, apostolis ang nagtayo dyan, hindi po relihiyon. Ang relihiyon, nakikitayo lang po yan sa Iglesia ng Diyos, yung ibig sabihin. So kahit anong relihiyon, hayaan mo lang po. Huwag tayong maghatulan kasi ang hatol na ating hinatol sa ating kapwa, yun ang hatol ng Diyos sa atin. So dapat mag-ingat po tayo. So mga kapatid, sa ating pamumuhay sa bawat araw, huwag natin laitin kung ano man ang nakita natin, pagsabihan lang natin. Sabi po ni Tito sa 3Gs, ang tao, pagsabihan mo isa, dalawang bisis, pag ayaw niya, di iwasan mo. Kasi alam mo naman na matigas ang ulo at saka makasalanan siya, sabi ni Tito sa 3Gs 11. Sabi na sa verse 11, alam mo naman siya makasalanan at hatulan siya sa araw ng paghatol. So yun po ang gawin natin mga kapatid. Pagsabihan lang po natin isa, dalawang bisis. Pag ayaw, iwasan mo upang maiwas tayo sa hatol na parusa. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid. Naunawaan po natin ating message ngayon. Sa ating bawat isa, naway pagkalooban tayo ng Panginoon ng pangunawa. Importante mga kapatid, tanggapin natin ang bautismo, kapatawaran na ating makasalanan. Hindi po kasaling pagkain dyan ha. Baka sabihin nyo, ang kamatayan ni Kristo po kasama ang pagkain. Hindi po, mali po yan pagtuturo ng ganyan. Huwag na tayo sabihin natin pangkipagtalo. Hayaan mo lang na makaalam din sila ng katotohanan sa pamagitan mo. So ikaw kung alam mong katotohanan, alis ka na. At saka kung saan ang katuturo ng katotohanan to ng mga apostolis, sila pinagturo ng katotohanan ng mga lahat talaga ng mga nanampalataya sumasama sa mga apostolis. So saan ang tuturo ng katotohanan, sama po tayo upang na tayong lahat magkaisa sa ating Panginoon. Importante mga kapatid, magsisi tayo sa ating mga pagkakamali
Sa ngayong panahon, napakahalaga po ito ngayon sa panahon na ito upang makatulong naman tayo sa ating problema. Kasi malaki ang ikakatulong po ng mga taong matuwid. Saan tayo naging matuwid? Sa bautismo, mga kapatid. Hindi po tayo natuwid sa ating sarili na pagsisikap, mga kapatid. Hindi po tayo natuwid na sa ating sarili pagsisikap, no? Tayo po ay naging matuwid po sa pangalan po ng ating Panginoon po. Kaya napakahalaga po na alam po natin, mga kapatid, ang ating mga hallelujah ginagawa ngayon. Ito po talaga ay nararapat sa Panginoon kasi malaki daw ang magawa ng pananalangin po ng matuwid, mga kapatid. Santiago 5:16, managpahayagan kayo ang isa't isa sa inyong makasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Malaki ang magawa, mga kapatid. Ano ang solusyon ng COVID-19? Kapag magbagong buhay tayo at tayo po'y maging matuwid sa harapan ng Diyos, sumingit na po ng bautismo, kasi ang bautismo po, yan ang nagmamatuwid sa atin, yung pangalan niya, diyan po sa 1 Corinthians in chapter 6 verse 11, ginawa na kayong matuwid, inaring ganap na kayo, pinawalang sala na kayo sa pangalan na ating Panginoon Kristo po. At kung magkaisa tayo dyan, sama-sama tayo mananalangin, idadalangin ng buong sanlibutan, lahat po ng kapatiran natin, magkaisa po tayo sa panalangin, malaki ang magagawa ng pananalangin po ng mga taong itinuwid na ng Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa. Sumasa ating kapayapaan, biyaya, kaganang loob na ating Kristo po. Ito yung lingkod, Pastor Rito Maca, Apostolic, Believers for Christ, ay magsasabi, the grace of the Lord Jesus Christ be with us. Amen.